Maituturing na matinding laban para sa mga manggagawa ang isyu sa pagtaas ng sweldo sa National Capital Region, ayon kay Akbayan Party List Representative Percival Sandanya. Ipinaliwanag ng kinatawan na mula sa orihinal na 85 pesos na pagtaas na sahod para sa mga minimum wage earners, ginawa ito ng hulugan na 65 pesos ngayong taon at 20 pesos sa susunod na taon. Kaya naman itinuturing niya itong tila walang gaanong halaga o napakaliit para sa mga sakripisyong ginawa ng mga manggagawa. Dagdag pa niya, lalo pang pinalalaan ng temporary restraining order na inihain ng ilang kumpanya sa Pasig Regional Trial Court ang sitwasyon dahil sa pagpigil nito sa mismong pagpapatupad ng wage hike. Binigyang diin ni Sandanya na ang isyong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa mga manggagawa sa Metro Manila, kundi maging iba't ibang rehiyon tulad ng Cebu at Central Visayas. Anya, kapag naging normal na prioridad ang ganitong desisyon ng korte ng NCR, maaari rin itong gamitin ng mga kumpanya sa probinsya upang harangin ang anumang aprobadong wage increase ng regional wage boards. Dahil dito, nananawagan si Sandanya sa gobyerno, particular na sa DOLE, na panindigan ang kanilang panig at pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa. Iginiit niya na inherently flawed o may mali sa ruling ng Pasig RTC sapagkat ayon sa Labor Code, ang mga apela o formal na pagtutol laban sa wage order ay dapat idinudulog sa mismong regional wage board at hindi sa regional trial court. Higit pa rito, hinamon din ni Akbayan Party List ang administrasyong Marcos na patunayan na seryoso ito sa pagtulong sa mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapatunay sa pagkaaapurahan ng panukalang batas para sa 150 na pagtaas na sahod sa buong bansa. We challenge the Marcos administration kung seryoso talaga sila na tulungan ng manggagawa. I-certify as urgent itong ating panukalang batas na dapat itaas ang minimum wage ng 200 pesos hindi lamang dito sa NCR, kundi sa buong Pilipinas, pati dyan syempre sa Cebu at sa Central Visayas. Ang nangyari, parang everyday, ninanakawan ng 60 pesos yung mga kababayan natin, di ba? Ninakawan na nga yung mga kababayan natin sa kaban ng bayan dahil sa flood control, yung mga serbisyo hindi nila natatanggap, tapos pati ba naman yung sweldo nila, ninanakawan pa ng 60 pesos. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!